Hello, magandang umaga po. 12:11. Sa ngayon po, ang ating pag-usapan ay patungkol kay Pacquiao. Ano ba ito si Pacquiao? At ang kanyang sinasabi sa ngayon ay nakakahiya, no? Tingnan muna natin, parang wala akong... Madaling sabihin. Si Pacquiao kasi, madi-describe ko lang siya na ang sinuka niya noon, kinain niya ngayon. Ano yung sinuka niya noon? Ang sinuka niya noon ay ang si BBM. So, sinuka niya si BBM, ngayon kinakain niya na. Ganon pa katindi si Pacquiao. Huwag niyo na iboto tong konyango na to. So, wala po kayong makukuhang kagandahan kay Pacquiao. So, at least na nag-ano tayo, ipapaplik ang ganitong ganitong kwento natin. No? Si Pacquiao po, dati, itong summary nito, pero bago niyan ay pakilala muna ako sa mga bagong nakapasok sa ating channel. Ako po si Toto Bunyog Kausing, na doktor at engineer, doctor of jurisprudence. Tapos engineer as a civil engineer, a licensed civil engineer. So pagkatapos, bright po ako sa math, sa physics, at sa English kasi editor din ako sa People's Journal to Write, sa Journal Group of Publications. 15 years po ako naging editor. So bago po ako gumraduate sa College of Law sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, ay naging editor ko doon. Tapos noong 2004, nag-resign na ako sa PGA kasi graduating ako noong 2005. To give way, pagkatapos ko graduate 2005, nag-self-review lamang po ako, kagaya ng sa civil engineering, self-review din, pumasa. So, one time lang, no? So, ngayon, sa ngayon, ang aking karanasan ay malalim po patungkol sa journalism, sa mga aral tungkol sa tunay, totoong buhay ng tao, mga patayan, mga police brutalities, sa mga pag-abuso, sa mga crime of murders, lahat nadaanan ko yan, saka politics. Mas lalo sa ngayon kasi naging abogado ako at tapos na-disbar lamang po ako, natanggalan ako lisensya nang ako'y nag-post sa aking Facebook ng isang reklamong plunder laban po sa congressman namin dati sa South Cotabato na si Ferdinand Dinand Ledesma Hernandez. At kinasuhan ko siya ng plunder kasama yung kanyang kapatid na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. At kung bakit nasama ang kanyang kapatid, ito po ay sapagkat ang kanyang kapatid ay mayroong mall, tindahan na malaki. At ang mall na yun, ang pangalan ay Tacorong Fitmart na matagpuan sa Tacorong City. So ngayon, sumali sila sa bidding pag-supply ng pagkain para sa mga banquet ng Marawi ng mga Maranao sa kasagsagan ng Marawi Siege. So, nag-alok sila, nanalo siya sa bidding pero hindi bidding, turo lang. At wala kong nakitang ebidensya na may pinadalhang sulat o quotation o solicitation ng quotation ng presyo ang DSWD Region 12 na ibang nagbebenta, kundi ito lang ang Tacorong Fitmart. So, in short, ay pinresyuhan nila ng 515 pesos and 40 centavos ang isang pakete ng pagkain. Ang laman yun, may coffee, may munggo, may oil, mga pagkain doon, mga turmeric, so sugar, so ganun po. At may tuyo. Binenta nila ng 515 pesos and 40 centavos. Tapos, nung na-publish yan sa Philippine Center for Investigative Journalism noong May 25, 2018, nabasa ko. At syempre, concern ako kasi sa aming lugar yon. So,
nagpabili din ako ng the same items na nakalagay dun sa pakete. Sa Takurong Pitmart din ako nagpabili. At mind you, anong nangyari? Ang presyong binigay sa akin, resibo na binigay ng Takurong Pitmart, 270 pesos and 50 centavos lamang, hindi kasama yung tuyo na 48 pesos lamang. So 318 pesos and 50 centavos ang total. Kontra mo, ibangga mo sa 515 pesos and 40 centavos. Kumitas lang malaki. Kung totalin mo, ay 226 million ang kinita nila sa bulsa, sa overprice. Bakit? Kasi ang in-order ng DSWD ay 143,120 packs. So yan po, na-publish ko lang yun dahil hindi ko pa na isampa sa ombudsman, ay tinanggalan ako ng lisensya ng Supreme Court. Well, I do not regret it. Bakit? Kasi laban ko yun para sa bayan. At yun po, ay para hanggang ngayon tumatakbo ang kaso at kinasuhan mo ko in return ng mga magkakapatid na Hernandez. Si libel din galing kay Ferdinand Hernandez at libel din galing kay Maria Virginia Ledesma Hernandez. Nevertheless, those are some nothing but strategic lawsuits against public participation. So ang gusto nila gagawin ay hindi magpa-publish, hindi na magdidiskurso, hindi pa-participate sa publiko ang mga mamayan para pag-usapan ang corruption na yan, overpricing. So, nagsampa sila ng kaso para matakot ng tao. Pero ako hanggang ngayon, binabanggit ko yan. Hindi po ako natatakot sa kanila kasi totoo po ang aking pinaglalaban. Well, it doesn't matter whether I got disbarred or stripped of my license as a lawyer, but I take pride in that as my medal of valor because I sacrificed almost everything of my life in the name of our country, the Philippines. So ngayon, nung tinanggalan ako lisensya, siyempre hindi na ako makahanap buhay bilang abogado. So parang yun na rin akong pinatay. At namatay nga akong nanay ko noong February 2, nung inanunsyo ng Supreme Court ang aking pagtanggal sa lisensya sa listahan ng abogado at hindi na kumain ng nanay ko hanggat sa namatay siya noong June 21, 2023. So ngayon, namatay siya 11 days after na namatay din ang kapatid ko na isa sa cancer na naghasen o napalala na dahil sa nabasa nila, nalungkot sila na masyado, natanggalan ako ng lisensya. At earlier than that, pangatlo, pang-apat sila namatay. Ang unang dalawa kong kapatid na matay, si Arlene Priscilla Causing noong January 9, 2021. At nung pangalawa kong kapatid na matay na dapuan ng COVID doon sa Odessa, Texas, USA, sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. At ang ICU na pinagtatrabaho niya, panay COVID patients. So she was working then, even at the time when there was no vaccine. So nadapuan siya at siya mismo na nurse, ginaling sarili niya, gumaling, bumalik sa trabaho, nabinat kahit na Christmas Day, New Year, nagtrabaho, patay. Yan po ang buhay ko. So we have been a family of fighter because of my mother, who is identified as Marianita Catolico Catalunya Causing from Kalinog and Lambunaw. Ang tatay ko naman from Barutak and Ahoy. So, at saka siyempre magkatabi-tabi lang mga Sara, Concepcion, sa Balasan, sa Estancia, o yun. Anyway, those are water and the bridge. Now we will talk about Pacquiao. Okay, si Pacquiao naman po ay ganito. Number one, sinasabi ko sa inyo, hindi to karapat-dapat sa boto ninyo. Please lang. Please lang. Hindi lang kaysa basta balimbing ito. Ito'y napaka-sinungaling na tao. Well, I admire him as a boxer, his tenacity, his character as a fighter, but I don't admire his personality as a womanizer kasi may anak siya sa labas na tumigil ng kuno. Hindi ko alam kung nababae pa ng iba. At nagpapastor-pastor kunuhay para sana sabi na bula ang pastor. Pagkatapos, yumaman siya. Mayaman. Pagkatapos, hindi rin ako naniwala na wala rin siyang corruption ginawa kahit na mayaman siya.
So anyway, nung tumakbo siyang pagka-presidente noong 2022 na eleksyon, ay binira niya ng husto din si BBM. Binira niya na sinasabi niya kapag si BBM ay mananalo, magmamarsalo lang at magnanakaw din kagaya kay tatay dito. So yan po ang sinasabi niya. So pakinggan natin ngayon yung sinasabi niya at hindi ko na antay ng judgment ninyo kung iboto hindi. Mismo ako na magdidiin sa inyo na huwag nyo nang iboto ang taong ito. Ito po, i-play ko na ngayon yung kanyang sinasabi. Dito tayo, hanapin natin, no? Yan. Ang laban ako. Dali lang, dali lang. Robredo ang dalawa. Okay. So ito pa-play ko sa inyo, ang tatlong video ito na nakaraan at saka kasalukuyan, bali dalawa nakaraan, nung tumatakbo sa campaign ng presidential ng 2022. At saka yung bago yung nag-speech siya ng isang araw sa Ilocos Norte. So ito po, ang unang video ay binibira niya si Bongbong Marcos. Sa pangatlong video ay pinupuri niya na si Bongbong Marcos sa harap ng mga kabsat. Sa mga kabsat ko dyan sa Ilocos Norte, sa Lawag. O ito, pakinggan niyo po siya. Ng maraming Ilonggo, meron siyang babala sa mga butante. Hindi rin malayong magkaroon ng Ito sa Iloilo ito na nagkampanya sa Iloilo. marsyalo. Pagka si Bongbong ang sorry pero I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon at yan ay pagsisihan ng taong bayan. Ipinunto rin ni Pacquiao ang hindi pagbabayad ng pamilya Marcos sa 203 billion pesos na estate tax. Tingin niya, personal na interes ang dahilan kaya gustong makabalik ng mga Marcos sa Malacanang. Pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat yan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila, sa personal account nila. Wala pang tugon ng kampo ni Marcos sa mga akusasyon ni Pacquiao. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. So nakita na ninyo ha. So kinain niya, tama naman siya sa sinabi niya. Kita mo ginagawa nga ni Bongbong Marcos na papaunti-unti. Binabawi ang kayamanan nila sa Amerika, nakipagkaibigan kay Biden noon, ngayon kay Trump. Kasi ang alam ko, marami siyang property nandoon na nakatago sa Amerika. Yun tinago nila ni tatay niya. So sa panahon na sila ay nagnanakaw, pasensya na mga BBM na vlogger na ako na subscribers ko, yan naman po talaga ay talagang katotohanan naman yan. Wala na tayong magagawa dyan. Yun ay po. Tapos ito, bumanat din siya uli. Ito naman, isa pakinggan natin sa... So... Sa posisyon na yan, i-review natin lahat ng mga... Ibalik ang nakaw na yaman. Yan ang sagot ni Senator Manny Pacquiao sa pagtakbo ni dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ayaw ko kasing manira pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan siguro ibalik yung sinisigaw ng taong bayan. Kailangan rin daw magsorry ni Marcos sa ginawa ng kanyang ama. Kailangan, kung nagkamali ka, marunong kang humingi ng patawad. Hindi po yan tama na sabihin niya na wala pa siyang alam doon sa mga nangyayari nung panahon ng tatay niya. Actually, nakasuot po siya ng kumuplans noon. Hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam. O yan. Ito naman, Ang laban ako. ito naman yung speech niya ng isang araw sa Lawag, Ilocos Norte. Dito, puring-puri na siya kayo sa ticket ni Bongbong Marcos. Para sa'yo, ang laban ako. Para sa'yo, ang laban ako. Naimbag na Aldao, amin na po. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon?
Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway? Pilipinas ko mahal, nasaan na tayo ngayon? Nagkawatak, ano ibig sabihin? Pakinggan natin. Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. O, kung sino po may kumukontra. Kahit hindi nakaupo, may kumukontra. Ikaw nakatayo ka dyan, may kumukontra din. Ako na nga kumukontra sa iyo. Programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon Oo, ang programa natin, Pangulo, napakaganda. Bakit kaya? Ano, bakit kinakain mo na ngayon ang sinusuka mo ng araw? Oh, pagpatuloy pakinggan. Karoon ng martial law. Ay, saan na ba yun? Na galaw ko. Ito. Naimbag na Aldao, amin na po. Ulit lang. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Oh! Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Oh, ngayon, sagutin mo nga ang dahilan kung bakit nag-away-away. Dati, Unit Gibbs. Sara, BBM. Oh, nagkasama. Tanungin mo sarili mo kung alam mo rason kung anong sagot. Kung alam mo sagot, pwede kitang ibubuto kita. Bakit nagkay-away-away si BBM tsaka si Sara? Akala ko Unit Gibbs sila. O, sige, pakinggan natin. Pero hindi mo nasagot yan eh. Sa speech mo yan eh. O, pakinggan natin ulit. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Oo, ang programa natin Pangulo na napakaganda. Dati sinasabi mo magkamarsalo kung mananalo si Bongbong. Dati sinasabi mo dapat ibalik yung bayaran niya 203 billion na estate tax. At dami pang pagnanakaw na sinasabi mo lamang kay Bongbong Marcos. O ngayon, nagnanakaw ba siya ngayon? O hindi na siya nakapagsalita. Doon Tuloy. sa bagong Pilipinas po, ay kasama O bagong Pilipinas, ini-endorso mo pa. po doon ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Sustainable livelihood. Alam mo ba yan? Pakipaliwanag mga. Kasi sabi mo, gustong-gusto mo yan. Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa. At Yun, wala namang doubt dyan. Talagang binigyan ng karangalan kami mga Pilipino sa larangan ng boxing. ang bansang Pilipinas, nakilala hindi lamang dito sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Okay lang yan. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. Ay, bigla ko nawala mabalik. Nawala naman. May siguro hinarang ni Pacquiao ang aking Anyway, i-add natin ulit sa Pacquiao. Nawala. Naputol. Sobredo ang dalawa. Sana ba si Pacquiao? Bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas, nakilala hindi lamang dito sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. Tika mo na. Anong mapa? Mapa sa boxing na mapa. Hindi sa mapa ng ekonomiya. Hindi sa mapa ng kung ano-ano pa. Sa larangan ng industriya, wala. Wala tayo. Sa larangan ng pinakamayamang bansa, wala. Sa larangan ng maayos na bansa na walang droga, wala. O ito. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat O ano yung pangarap na mag-asin sa mga Pilipino? Sige, paliwanag mo. pamilya. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa Nalungkot ka. Sige nga. Sige, kwento ka. Nalungkot ka. dami ng problema ng ating bansa. O ano bang problema? Sabi mo kanina maganda tapos sabi mo madaming problema. Ano ba talaga, Manny? Hindi mo alam sinasabi mo eh. Sabi ng mga Ilocano dyan na nakikinig sa iyo, mga kabsat ko, Jack Maawatan, Manny. Jack Maawatan. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Akala ko ba maganda yung pamamahala ni Bongbong? Bakit walang maraming Pilipino, walang trabaho, maraming Pilipino nagugutom?
Ano ba talaga, tinitira mo si BBM o pinupuri? Ako man po, nakaranas ng paggutom. O, siya man daw nakaranas din ng gutom. O, Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kalye. o kahit yung pinakamahirap na pamilya, natutulong siya sa kalye. Sino? Ipakita mo, napicturean mo ba, na video mo? Sige. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na O, marami pa daw siyang kasamang buhay pa. Nagutom. Buti na buhay pa. O, sige. ako, natutulog sa kalye. O, sino? Natutulog sa kalye. Bakit mo sinasabi? Akala ko ba kanina magaling ang samahan ang maging presidency ni Bongbong Marcos, tapos sabihin mo maraming natutulog sa kalye, maraming mahirap, maraming nagugutom. Ano? O, pakinggan natin. Ang sapin ko, karton lang. Naranasan ko po yun. Kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Oo, ganun concern sa bayan na kaya na tumakbo siya, sobrang concern niya sa mga bayan natin mahirap. Naimbag na bigat mga kapsat ko. Naranasan po namin na hindi magkakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. Ito ha, solusyon. Money solusyon. Pag wala ka makain, inom ka lang ng tubig. So yan ang may ambag niya sa mga Pilipino. Ha? Pag magutom ka, hindi ayuda kundi tubig. Magutom ka, tubig. Kaya ako, inom tubig. Inom tayo ng tubig. Wow. Tuloy, nakainom na ako ng tubig, Manny. Gutom ako eh. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Anong hindi niya makalimutan sa buhay niya? Pakinggan nyo. Pag ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang Dumatusok sa puso niya. Hindi ka ba na-knock-out? Tumutusok sa puso mo, dapat knock-out. Paminom na ko ng tubig, nagutom ako eh. pagkataon po kasi nangyari sa buhay namin. Alauna ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, asawa ng Panginoon. Hayop. Ang kapatid niya gutom, ngayon gobernador na. Grabe naman. Grabe naman. Hinihulog mo pa yung iyong sarili. Gumagawa ka ng family dynasty sa Sarangani. Ay, nako. Pakinggan pa ulit. Kung magutom ka, tubig. Inom muna tayo tubig. Okay. Gobernador po siya ng Sarangani. 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na alauna ng hapon. Walang almusal, walang pananghalian. Walang almusal, walang tanghalian. Ano lang gamot? Sige. Humingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami De, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka uminom tayo ng tubig. Okay. Nakainom na ko ng tubig, Manny. Ngayong gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi ko makalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko, gusto ko sila tulungan, gusto kong paularin ang bansa natin. At saka buto na tulungan, tumuturo ka puso niya. Kaya mo ba? Ano bang solusyon mo? Hindi mo pinabanggit. Inom mo na akong tubig, gutom ako eh. Ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamayari niyan. Matagal pa ako mamatay. At malapit ka na matay. Bigyan mo na sa akin ang ibang pera mo para may tulong ko sa mahirap. Ako lang kaya matulong sa mahirap. Alam ko anong gagawin ko para matulungan ko mga mahirap. Pakinggan po ulit si Pacquiao. Inom mo na akong tubig. Sige. Yan po ang reality, na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamayari na hindi na tayo nagmamayari niyan. Bago kayo lumalis, ipamigay mo sa Pilipino ang bilyon mo na pinanalo sa boxing. Bakit ka pa? May bahay ka sa Forbes Park. May bahay ka pa sa Dasmariñas Village. 5 ang mansion mo sa General Santos City. Makakain mo ba yan? Sabi mo, naawa ka sa mga Pilipino, natutusok ang puso mo. Pag makakita, yung mga kita mo sa kalsada, mga tao, As much as possible, makaiwan tayo ng legacy. As much as possible, makaiwan ng legacy. Alam mo bang ibig sabihin ng legacy? Baka hindi mo alam. Makaiwan ka ng alaala, magandang alaala. Yan ang Tagalog ng legacy. Siya na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Hindi makalimutan ng mga pag nakatulong, hindi makalimutan sa mga henerasyong darating. So ano yun? Yun po, ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang magkaisa daw, panawagan niya sa lahat ng Pilipino, magkaisa sa isang advokasya. Ano yun? Anong advokasya yun? advocacy. Na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad Na para tayong Pilipino, unlad na sinso. Paano? Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi ang plano mo kung paano mo gagawin. Ay, nako. ng mga karatig bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho.
Oh, sige. Dumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Ay, mas maganda yan, trabaho sa ibang bansa kasi dito wala naman trabaho sa Pilipinas. Matagal na yan, Manny Pacquiao, panahon pa ni Cory, panahon ni Marcos na tanda. Hanggang ngayon, ang mga Pilipino nag-abroad. Andun na may trabaho. Oh. Bayan, gumising tayo. Oh, gising. Kanina pa kami gusing. Dilat na nga mata namin sa gutom eh. Oh, inom mo na akong tubig kasi gutom ako. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung Oh, huwag ka mabandang padala sa emotion. Kahit na gutom ka, inom ka na lang tubig para walang emosyon. kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun Oh, legacy na iwan. Ibig sabihin, magandang alala na iwan. Ano bang maiwan mo? Yung makita namin na knock-out ka ni Morales? Nakita namin na, maganda may performance mo. Pero siyempre, hindi naman sa lahat ng panahon ikaw panalo. Ang sa akin lang is, ang dami ng mga mansion mo. Hindi walang bayan. Ang isang mansion po sa Forbes Park ay 1 billion po ang halaga. May dalawa sa dyan. May sa katabing Day Village, sa Dasmariñas Village, another 1 billion. Paano yan nangyari? Na ikaw lang naman nagtatamasan yan. Oo, namimigay ka, binabribe mo ang tao nung pumunta ka saan. Naalala ko, nagkakampanya ka dun sa pagka-presidente ng sa 2022 election. Pumunta ka sa Bacolod, pinapila mo isang buong mga tao, binigyan mo tag 1,000 bawat isa. So what does it make of you? Dahil pera mo yun? Maganda ba yun? Iyan ba ang pagpapatunay na magaling ka na magiging presidente? Salamat na lang ako at hindi ka nananalo. O, ito pa. ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po at magandang hapon. Ano yun? Wala pa nang binanggit kung ano yun. Nako, kakahiya talaga. Oh, bayan ko, bahala na kayo. Ha? Pero hindi ko na kailangan na maantay pa sa inyong husga nyo. Husgahan ko na, huwag nyo nang iboto ito. So, mag-shoutout na lang ako. Kay Alex Ulin, good morning. Archie Abad. So, naimbaga bigat sa mga kapsat ko. Ha? Ito sa Ilocos Norte dito na rally. Archie Abad, maray na banggi po, engineer. Maray na aga. Pick 0925. Good morning, Attorney Engineer. Toto Kausing Los Pimin on TV. Interesting Pacquiao na niya. Pacquiao. Sorry. It's not intended. It's only for fun. Pastor Rodi Rabi, huwag nating pakialaman si Pacquiao. Isa siyang balimbing at may family political dynasty. Ang anak niya tumatakbong pagkonsyal sa General Santos City. Ang asawa ng kanyang kapatid, ang asawa ni Ruel hindi si Ruel, si Sang Pacquiao, ay mayor ng General Santos City. Ubusin niyo na lahat. Alam mo, kinabahan yung gobernador namin sa South Cotabato nung siguro bago mag-eleksyon kasi balitang-balita natatakbo siyang gobernador ng South Cotabato. So kung tumakbo siyang gobernador sa South Cotabato at mananalo siya, ang katabing probinsya, Sarangani, so Sarangani, Pacquiao ang gobernador. South Cotabato, Pacquiao ang gobernador. Yan po ang ginagawa niya. So Romulo Domingo, magandang araw, engineer at Dr. Kausing, balimbing talaga si Pacquiao. So Roel Cagbay, Leonora Gonzales, napakabait talaga ni PBBM, tinanggap pa rin si Pacquiao. Hindi, si BBM kasi kailangan niya mabuhay. At wala siyang choice. Kailangan niya piliin ang sa tingin niya na mananalo kasi iyan magiging kakampi niya sa Senado. Kasi may darating na impeachment trial. Kailangan kakampi niya ang mga senador. Iboboto na guilty si Sara. Ganun lamang po iyan ang istorya niya kung bakit pati mga bumibira sa kanya ay niyayakap niya. Forget the past. Parang ganun. Si Leonora Gonzales, Emmanuel Gabrin, Alice De Leon Garcia, God bless you. Bobby Sumayang, wala ako nakita na masama sa ginawa ni Pacquiao. So anong maganda mo nakita mo? Kung wala ka nakitang masama, baka wala ka na rin nakitang maganda. Lia Dulnuan, ikaw ang tanga. Pagkatapos niyang itinaas ang bandila, sasabihin mo tanga.
Evangeline Cardinal, magandang gabi po, Engineer Toto Kausing. Romel Bigson, good morning po, Dr. Engineer Attorney Toto Kausing. Boboto na lang tayo ng mga matitinong bago. Mas maganda pa, sigurado kayo na hindi kayo mabubudol. Iboto ang lahat ng bago, mula senador, papunta sa gobernador, papunta sa mayor, papunta sa konsehales, papunta sa bukalis. Papunta sa mga congressman, party list man o hindi. Okay? Maglalabas po ako ng advisory kung ano po ang mga party list na hindi ninyo iboboto. Pero siyempre, huwag nyo kalimutan party list ng Bunyog. Sigurado kayo dyan. Okay? So, sunny day, Bobby Sumayang, hindi mo na ba nakita na walang panindigan si Pacquiao at ang mga katulad niyang papalit-palit ng kakampi? si Bobby Sumayang, nagbibiro lang ata yan eh. Virgilio Mauricio, hay naku Pacquiao, magsasayang ka lang ng pera, pero ng pera ng gobyerno. Bobby Sumayang, ang tunay na balimbing yung ayaw sa mabuti, walang masama sa ginawa ng Pacquiao. Paano ba? Ang hirap ng logic mo, Bobby. Walang maniniwala sa iyo, Bobby Sumayang. Sinayang mo yung pangalan, apelyido mo. Sinayang mo lang. O Lea Dulnuan, Sir Toto Kausing, kaya natin to. Si Pacman po ay tao, hindi perpekto, lahat tayo nagkamali, ang sabi niya sa campaign noon. Kay Bongbong, kapag napatunayan na may kasalanan si First Lady Imelda Marcos, ikukulong niya, sabi niya, kapag huwag ka na magpaikot-ikot ng rason. Ay, kailangan natin ay, para klaro ang buhay natin, huwag ka na gumitna, pula ka o puti. Di ba? O pula, puti, gano'n lang yan eh. O di kaya asol, o di kaya puti o itim. Kasi kung sa gitna ka, gray yun. Hindi malalaman, ano ba talaga tayo mo? Gano'n lang kasimple. So, pick 0925, I do not appreciate his wife strutting like a peacock for a government official's wife. One should be more modest, especially since may Mang Juan de la Cruz are hungry. O nga, ang ginagawa po nila, yan, violation of Article 25 of the Civil Code of the Philippines. Yung living an extravagant life in the times of crisis like this. Antonio Lampa, kahit ebak kakainin niya. Tama, Pastor Rodi Rabi, huwag iboto si Pacquiao, boto tayo ng iba. Binbin, para lang mag-amang Villanueva si Pacquiao. Basta't nakapagkapirahan at o kapangyarihan, baliwala salita ng Diyos. Sa kanila, hypocrite. Kaya mga bulaang pastor, si kagay sila ni Binbin Abante, si Eddie Villanueva, diyan na rin siya. Pati kasi, mawalang galang na sa mga El Shaddai, yan si Bilarde na yan, isugarol naman yung araw, nangagaw ng lupa din yan. Ang style ni Bilarde yan, o sabihin yung mga kasama El Shaddai, o itapon ang pera sa langit. Ang mahulog ay para sa inyo, sa atin. Ang hindi mahulog para si Diyos. Ang mahulog para sa akin, sabi niya, para ibibigay kay Bilarde. So, sunny day, Binbin, kumusta ka? Good to see you again, Bobby Sumayang. Okay lang ang magpalit na, ay, hindi po okay. Yung binibira mo, sinuka mo, nakakainin mo. Ano ka, aso? Aso lang po ang gumagawa niya na kinakain niya sarili niyang ebak. Aso lang yun. Mga ebak ng tao, kinakain ng aso. So, Binbin, okay lang, sunny day mo. Tapos, PEC 0925, Manny Pacquiao's character is very shady. He wants to be everything, including being a pastor and politician. He knows nothing about. This is another political dynasty o family political dynasty ang nangyari sa kanya. Ernesto Gabito, kupal kasi yan, idol. O sabi niya, Alan Radon, yun talaga mga strategy ng politiko attorney. Kailangan bago natin ang sistema ng politika. Dapat ang politiko permanente po ang stand. Okay, dapat sana ganoon natin gawin. Lenny Francisco Martin Jr., Maniloloko. Eduardo Ang, President Bosing, Fairfield, California. Cagayan de Oro City. Mayong buntag. Binbin, Millions ko vlog.
napintas nga bigat o napintas nga gibat sa inyo lahat. So Roger Austria, Pacquiao, wag ka nang luminya kay Padilla, Bato, Lapid, Marcolita, Kibuloy, Salvador, Revillame, etc. Maawa kayo sa kinabukasan ng mga bata. Akala niya magaling siya eh. Moises de la Cruz, Pacquiao, mahiya ka naman. Wala kang kakayahan maging senador sa boxing or mayor, pwede ka dyan. Millions ko vlog, Jack Maawatan. Okay, Romel Bingson, pag puro ayuda ang lumalabas sa mga bibig mga kumakandidato, asahanan natin na incompetent yan. Incompetent, wala naman. Tapos yan, Jack Maawatan, kay sagot na mga Ilocano kay Pacquiao, Jack Maawatan! Marlon Dolina, isang senador na, todo siya kay PBB noon kasi you kiss the ass na ngayon. And RC Abad, believe din naman ako sa fighting spirit ni Pacquiao. Idol kita sa boxing pero hindi kita sa politiko mo. Pagka-politiko mo, hindi kita ibuboto. Pacquiao, buong angkan ko, 0 vote ko. Dapat, pag-sabihin natin sa lahat, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Ang ganda ng saying sa Tupac 0925. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with very much. And whoever is dishonest with very little can be dishonest with much. Ay, ganda. Sige. Imbis may kwento ang pagiging politiko niyan, idadaan sa awa kahit mahirap daw siya dati, sabi ni D. Picture 95, remember, he falsified this educational credential, honest match. Yung nga tama no. Kunwari, tapos siya ng master sa University of Makati. So Ernesto Gabito, walang pinag-iba sa busing niya si Bobo M. Di alam ang sinasabi. Virgilio Mauricio, wala talaga yan sa Pacquiao. Maturo ka na lang ng boxing doon. Mas maganda pa magturo sa boxing para maraming Pilipino magiging champion. Binbin, ito na lang Pacquiao, sabihin mo, gusto ko mahirap kayo po para mauto namin kayo. Nick Coles, Manny Pacquiao, naging senador po na pero wala kang ginawa para umunlad ang mahirap. Mag-inom na lang tayo ng tubig lagi. Kasi sabi ni Pacquiao, pag uminom ng tubig, ay solusyon sa gutom. Sabi niya, hindi, tagal mo na sa politics, dapat yun yung kinto mo. Dinadana pa rin pagkahirapan. Pati nanay niya, siniraan niya na hindi marunong mapakain sa mga anak niya. Kawawa naman si Aling Junicia, si Mami D. Binbin, hindi kami nakatulog dahil sa gutom. Uminom ka na lang tubig, Binbin. Tubig lang ngayon gamot niyan, sabi ni Pacquiao. D, may mansion pa yan sa Amerika. Sa Amerika, alam ko may mansion. Ruel Cagbay, ibutong lahat ng bago. Ang makakalaban sa kanya sa mga paramihan ng mansion, si Lito Lapid lang eh. Mindagahi, Rome, Italy. Stay safe, Dr. Toto. D, naniwala ako, hindi yan kurakot sa pera, pero hindi yan magaling na politiko. Tama. Pero magnanakaw din ito ng mga galing at pawis ng iba. Gipakyaw tanan. Gipakyaw tanan, ibig sabihin sa Cebuano, pinakyaw ang lahat. Sabay sa Tagalog, inubos ang lahat. Sunny day. Pero sinabi niya, gipakyaw tanan. Sa Tagalog, pinakyaw ang lahat. Sunny day, madali kasi mauto ang mga Pilipino, lalo na yung mga mahirap kaya nananalo ang mga ganitong klaseng politiko. Jack, sana matuto. Alam mo sa ganung sitwasyon, Jack, mawatan. Bakit? So Nicole, sayang ipapasweldo kay Manny Pacquiao. Alam mo, dito lapit, alam mo magkano sweldo nila pati allowances sa isang buwan? 2 million. Hindi ko alam kung Jack Maawatan. Sabi ng Ilocano, Jack Maawatan. Evangeline Cardinal ang tawag mo dyan. Magyango, magyango, nag-iba ng kulay, hunyango. Alan Rudan, dapat gumawa ng maraming factory sa Pilipinas. Yan ang gusto na pangarap ng Bunyog. Yung bumuo na maraming factory para sa mga Pilipino. Yan po pangarap namin sa Bunyog. Kaya suportahan niyo po kami para may upo natin si Attorney Insurrecto, si Angeline Tamuria, tapos si Engineer
Sibalya. Okay? So, sali-saliwa yung lineup ni PBBM. Parang walang ang direksyon. Klase-klaseng lineup niya. May maraming magnanakaw, maraming sinungaling. Kagay Pacquiao, sinungaling. Maraming kumakain ng mga sinusuka. Si Pacquiao, napakawalang kwenta. Alan Rudan, ang pinakamagandang plataforma na narinig ko sa kay Leo D sa pagka-president. Ayan, sinasabi niya. Yung paramihin ng mga factory. Alam mo, may pera ang gobyerno. Sapat na yan para ibuhos ang kalahating bilyon, mag-umpisa magpatayo ng electric battery factory. At magpatayo ng mga electric vehicle. At magpatayo ng mga solar plant panels. Kailangan natin yan. Dapat doon tayo nag-invest. Kung ako pong senador, akong presidente, hayaan mo. Pag tumakbo akong presidente sa 2028, yan po ang tutok ko. Ang budget para pagpapatayo ng mga factories. Pagpapatayo ng mga factory ng battery, factory ng electric vehicles, factory ng mga solar panels, factory na kung ano-ano pa na pwede. Ang technology makukuha naman natin. At magiging mura yan sapagkat at least mura pa rin kahit papano kung ikumpara sa ibang bansa ang minimum wage natin. At siyempre kung meron na tayong solar panels marami, liliit ngayon ang gasto sa pagpaproduce ng factory kasi solar panels na ang gagamitin. Di ba? O ngayon kung may mga kotse ka ngayon, may solar panel ng kotse mo sa bubong, may tumatakbo at mayroon pa charger sa gabi kung gusto mo. Ganon ang disenyo na isip ko eh. So di may Revilla pa pala. More than half ng line-up, hindi mga ang line-up niya puro estapador. Totoo lang. Lahat, estapador. May Romulo Domingo, magaling lang sa boxing yan pero walang ginawa. Alam mo, masama yung boxidor. Ganito yung boxing eh, di ba? Boxing. Ang pera, tinatago. Hindi makawala ang pera. Karatidor, mas maganda pa karatidor. Oh. Okay, Jojo Diestro, good morning, good evening everyone. Tapos Vicente Ferrer, I don't understand the psyche of Filipinos why they vote Pacquiao as a lawmaker when he has no formal education in law. Qualifications of candidates should be degree holders. Kailangan dapat nakapag-aral man lang siya ng law, hindi na kailangan maging abogado siya. Kaya Jack maawatan. Sunny Day, tapos Emerlita Junila Rioja, salamat sa muli, Tony Toto Kausing. Tama kayo na doon kayo sa mga bago. Little learning is dangerous thing. Ganyan si Pacquiao. Wala si Erwin Tulfo, walang alam yan. Jefferson, lahat dapat na ibubuto ay mga bago na pinapaikot lang ng mga lumang politiko. Kaya subukan naman natin as a matter of choice. Ngayon, subukan lang natin. Please. At kung hindi obra, di palitan. Para sa 2025 na election, iboto natin lahat ng bago. Please lang, mula sa senador, papunta sa congressman, papunta sa gobernador, papunta sa mayor at lahat ng bukalis at mga konsehalis. Yan ang pakiusap lang po. Nichols, God bless. Subukan lang natin. Jojo Diestro, Dr. General Kausing, bukas ang rally dito sa Iloilo City ni PBBM senatorial naging halidi sa hinalidi nila. O sige, i-cover natin yan bukas. Anong oras ba dyan? Siguro mga hapon na yan. Josette Season. Noto Pacquiao, puro naman absent yan sa Senado. Pick 0925. MG, he is another actor. The country will go to the dogs. Alam nyo, mga aktor, mga kanen, huwag nyo na iboto kasi lumaos na ng laos sa pelikula sila ni Bong Revilla, Lito Lapid, si Willie Revillame, ay hindi na sila kumikita doon. Kaya bumalik din, gusto kumita. Sa politika, kumikita sila sa mga ayuda, mga projects. Benny Antalan, pagbabago lahat ang sinasabi. Ano ang mangyayari sa Pinas? Corruption pamaru. Ngayon, para siguradong pagbabago, panay bago iboto ninyo po. Sigurado ako dyan. Ferdinand Sanawan, good morning po, Atty. Gina Toto. Bunyog katotohanan, Kausing. Andrea nga, ang lakas ng loob, ang kapal ng mukha. ang kakas ng loob, sabog naman ng utak. Sherry Channel, Noto Pacquiao, please.
Picture 925, invert God, it reads dog. Siya si dog. This is where the Philippines is heading for. He's not a man of God, he's a man of dog. Millions ko vlog, hey, di na tayo mag-abroad kung ganun attorney. Mercy de Lusario, good morning po, attorney. Kung ako maging presidente, imbis na namimigay sa AKAP at mag-insert na DPWH sa mga farmers, mangingisda, ito na lang siguro. Total, hindi natin mapigilan yung mga pamimigay ng ayuda. Meron akong proposal sa inyo. Ito yung nanggaling ang ikaisipan nito kay Brother Ali Macabalang, isang veteranong reporter ng Manila Bulletin na isang Maguindanao at mautak, matalino, produkto ng Mindanao State University. Sinasuggest niya lahat ng mga ayuda na katanggap, magtipon kayo, magbuo kayo ng cooperative at ang lahat na tanggap ninyo, pagtipunin ninyo at gumawa kayo ng proyekto. Halimbawa, marapad naman ang lupa, pwede kayong umupa at magtatanim kayo, panay kasaba at maghanap kayo, bentahan, marami nang gumagawa ng kasaba factory, mga flower factory. Di ba? See? O di kaya magtanim kayo ng maraming kamuti. O di kaya magtanim kayo ng maraming mais, ibibigay mo sa mga feeds factory. O di kaya maraming mga saging na saba kasi ang kagandahan sa saging na saba, kapag marami kahit wala kayong bigas, wala kayong ulam, kompleto na yan, iyan ang kainin mo sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Mabubuhay tayo. Ang sabi ng isang Amerikano na bata, ang nanay niya Ilongga, sabi niya, hindi magkaon saging. Kung gusto mo, hindi magtubol. Okay. Kung ako naging presidente, imbes na mamimigay ng AKAP at maging sabi ni Dian. So, Eduardo Ang, yun talaga kulang sa aral yan. Plataforma na yan. Romel Bangson, pinakamatalinong plataforma na narinig ko sa mga kumakandidato ay tungkol sa hostisya. Yan ay plataforma ni Toto Kausig. Yeah. Malay mo, baging tatakbo na lang ako presidente, ayaw na ako maging senador, tatakbong presidente sa 2028, kalabanin ko si Sara at saka si Rapi Tulfo at saka si Romualdez. Okay. So, attorney, napanood mo na ba yung campaign ni Dan Fernandez nung nangako ng, meron ako, napanood ko na yun. Romulo Domingo, ang kulang sa Pilipinas ay walang mga factories. Yan po ang pangarap ng nabuuin ng Bunyog. Mga factories, industrialismo, at yun lamang ang makapagpaunlad talaga sa bayan. Yes, that's it. So, suportahan nyo kami sa Bunyog at suportahan nyo, iboboto nyo lahat ng bago sa mga politiko natin. At yan lang pag-asa natin. Okay? So, magandang umaga po. Pacquiao! Tubig lang.